kung saan ka man ngayon, tingnan mo yung mga anak mo. Sabi ko naman sa'yo dati, pinapatawad kita sa mga kasalanan mo. Sabi ko ba, ayusin mo na yung buhay mo, baguhin mo na yung buhay mo. Hindi mo pa rin binago. Marami nang nadadamay, pati pamilya mo, namumblema na. Kasi sa lahat nila magkakapatid, sir, siya lang talaga nagbibigay ng problema sa nanay niya. Mama kasi tawag ko sa nanay niya. Sabi ko, ma, hindi na kayo magbabago yung asawa ko. Sabi niya, wag, pabayaan mo na yan. Ang gagawin mo na lang, magtrabaho ka. Dalhin mo yung mga anak mo sa Pampanga. Mahal ko po si Papa. Oh, Mahal ko po si Papa. Mahal ko si Papa. Ano pang gusto mo sabihin sa papa mo para lumakas ang loob? Kasi umiyak papa mo. Ano gusto mo sabihin? Gusto ko magkasama kaming lahat. Magkasama kayo lahat. Opo, mahal ko po si Papa. Magandang hapon. Ano pong trabaho ni Jeneline? Housewife lang po. Iniwan po kayo. Isa rin akong security guard. Nung birthday nito, si Marlon Jr., nahuli ko kasi siya na may video call yung lalaki. Hindi po kayo kasal. Hindi po. Ang masakit lang sa akin, sir, yung bata, lumaki sa akin ng 8 buwan. Meron siyang anak sa ibang lalaki. Opo, inako ko na po para hindi masira yung pamilya namin. Pero ngayon nung umalis siya, tinangay niya. Dinala niya po. Pero itong lima iniwan niya sa'yo. Opo. Tapos, sir, yung nag-away kami nung sa Pampanga kasi ako naka-duty panggabi. Di ako makakatulog dahil nakita ko yung mga anak ko nahulog sa tricycle. Ito, muntik na mamatay. Ginawa ko naman lahat. Bakit nagawa niya sa akin yun? Tapos nung hindi na ako napagtrabaho dahil hindi ko maiwan yung mga anak ko. Oo, kasi ang dami nila. Muntik na nakagat ng aso. Ito, nahulog sa tricycle. Hindi niya So ngayon po, hindi na kayo nakapagtrabaho dahil binabantay niyo silang 5. Opo. Ano pong sinabi nung umalis siya? Wala. Basta umalis na, hindi na bumalik. Ang sabi niya sa mga anak ko na, sabi ng mga anak ko, umuwi si mama dito, nagkuha lang ng damit ng bata. Wala ka doon at that time? Wala po sa Pampanga. Mga bata lang nandoon. Opo. Iniwan yung mga bata? Iniwan po. Sila lang, 5? Opo. Tsaka yung panganay ko po, iniwan din nung nanay yung sa akin. Yung panganay ko na 15 years old, yun pong nag-aalaga sa kanila. Reklamo na yung anak ko na bakit ganyan si mama, ginagawa mo naman lahat. Kahit bahay natin sa probinsya, bininta para makauwi lang dito. Pati yung hanap buhay ko, sir, na sinso, sa probinsya, bininta ko rin para makauwi. Anong trabaho niyo po sa probinsya? Sinso po, yung nag-slice ng kahoy. Kasi humingi kami ng tulong sa nanay niya, sa mga kapatid niya. Tinulungan po kami. Wala akong galit sa nanay niya, wala akong galit sa kapatid niya. Dahil kung hindi nanay niya, So ano pong sa tingin niyo kung bakit siya umalis? dahil sa lalaki niya po, kasi nung time na yun na nag-duty ako, birthday nito, umuwi ako alas 7 ng medya ng gabi. Nahuli ko siya, may ka-video call. Tapos niyaya ko siya bilang asawa, sabi ko, kain na tayo. Hindi siya kumain hanggang sa nagalit sa akin, hanggang sa nag-away kami. Yung cellphone, binasag ko yung cellphone, pati yung cellphone ko para wala siyang kontak sa lalaki. Binigyan ko siya ng pamasahe, papunta doon sa Bulacan. Lumakad muna siya doon sa terminal ng sasakyan. Tapos nung sinundo ko siya, sabi ko, bihisan mo yung mga bata, bigyan ko kayo ng pamasahe, uwi na kay Bulacan. Umuwi po. Tapos yung pag-uwi niya, pumunta sa mga bata, kinuha lang yung damit nung maliliit, naglaba pa doon. Tapos sabi ng mga anak ko, Papa, iniiwan na naman kami ni Mama. Ay palagi na iniiwan. Lagi po niya ginagawa. Kahit ito gumugulong na sa harap ng eskwelahan, hindi niya pinapansin. Sabi ng mga tricycle driver, wala na yung mama mo, hindi na yung pupunta, hindi na babalik. Uwi ka na lang doon sa bahay. Kinuha nung mga kakilala ko doon. Naglalakad na lang, pauwi. Kinuha nung mga naglalakad doon mga kapitbahay ko. Sabi niya, uwi ka na lang doon. Kasi wala na yung mananay mo, hindi na yung babalik. Nanay Elma, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rape. Andito po si Sir Marlon kasama ang inyong mga apo. Nasaan na po yung inyong anak? Hindi ko po alam, Sir Matagal na po yan na wala, hindi nagpapakita sa akin. Alam po yan ni Marlon Papasalamat din ako sa mga bayaw ko dahil kundi dahil sa kanila, hindi ko malalaman yung pinaggagawa ng asawa ko. Ibig sabihin, hindi kinukonsinti. Hindi Sila po. mismo nagsusumbong. Opo. Okay. Pati yung nanay niya po, mabait sa akin yan simula nung bumalik kami ng Manila. Kaya lang nung nag-away kami nung sa Pampanga nung March 21, birthday nito, siniraan niya ako sa nanay niya na kung ano-ano daw sinasabi ko. Kaya yung nanay niya, galit na galit sa akin. Sabi ko, Ma, okay lang yan kung magagalit ka sa akin dahil anak mo yan. Kung naniwala ka sa kanya, okay lang sa akin yun. Gaano katagal kayo huling mag-usap ng anak niyo po? Matagal na yung nanggaling siya doon sa sinasabi ni Marlon, nanggaling sa Pampanga na binasag yung cellphone. Mhm.
Pumunta yan dito sa bahay. Ngayon, pinagalitan ko. Sabi ko, anong pinagagawa mo? Umuwi ka doon sa inyo. Ituwid mo yung buhay mo, asikasuhin mo yung mga anak mo. Huwag kang magpakita sa akin pag hindi ka magbabago. Yun ang sinabi ko po. Mula noon, hindi na po siya nagpakita. I'm sure nanonood siya ngayon kasi ilang beses namin siya tinawagan. Tinext, manawagan ho kayo. Kung saan ka man ngayon, tingnan mo yung mga anak mo. Sabi ko naman sa'yo dati, pinapatawad kita sa mga kasalanan mo. Sabi ko, ayusin mo na yung buhay mo, baguhin mo na yung buhay mo. Hindi mo pa rin binago. Marami nang nadadamay, pati pamilya mo, nagagalit, namumblema na. Kasi sa lahat nila magkakapatid, sir, siya lang talaga ang nagbibigay ng problema sa nanay niya. Mama kasi tawag ko sa nanay niya. Sabi ko, ma, hindi na kayo magbabago yung asawa ko. Sabi niya, wag, pabayaan mo na yan. Ang gagawin mo na lang, magtrabaho ka, dalhin mo yung mga anak mo sa Pampanga. Gusto mo manawagan para magkabalikan kayo? Opo, sana sir. Kasi hirap na rin ako sa kalagayan ko. Pero kung hindi siya... Pero alam mo sir, sorry ako gusto ko mga pamilya buo. Pero dun sa kwento mo, kwento ng nanay niya, at paulit-ulit nasisikmuran yung iwan yung mga bata sa ganong sitwasyon, mga bata pa. Ibig sabihin, she doesn't deserve you. Kasi nga po, yung kanyang ugali, pabaya siya. Wala akong nakikita pagmamahal. Sorry sir sa mga bata sa iyo. And you don't deserve her as well. Pareho kayo, you don't deserve each other. Kasi nga po, Opo. halatang halata na hindi pa siya ready na maging ina. Parang buhay dalaga pa rin ang kanyang damdamin. Kung ako sa iyo, sir, tulungan na lang kita. Sabi mo, chainsaw sa Opo. probinsya. Bilang kita ng chainsaw, negosyo, lahat. Pamasayan ko kailan pa uwi ng probinsya. Doon ka na lang magtrabaho at, di ba? At Yun lang po, sir. panimula, tulungan kita. Magbagong buhay ko para sa mga anak ko. Sige po, alang-alang po sa mga bata, gagawin ko po yan. Huwag niyo na po siya intindihin. Kasi Opo. sir, kung sasakit lang ulo mo ulit, ulit ba, nakipagbalikan, napilitan, pipilitin natin. Sinuntok niya yung mata ko, sir. Sinuntok niya? Opo. Nanakit pa, ito na, mas lalong wag na. Sa 14 years kami nagsama, sir. Kahit suntok, tadyak o sampal, hindi ko nagawa sa kanya. Pero ikaw, sinusuntok Pero niya. nung birthday nito, sinuntok niya ako dito sa mata. Kasi Bakit? nagalit siya na binasag ko yung cellphone. Kasi sabi ko, pinasag ko yung cellphone na yan dahil sobra na yung sakripisyo ko ng cellphone na yan. Totoo, binigay yan ni ate mo. Pero ilang beses mo na sangla, ilang beses ko na nilukat. Dahil ayaw ko na wala siyang cellphone. Nilukat ko na nilukat siya hanggang sa umabot ng 5 beses na sangla. Sa tuto yung bawat lukat ko. Tapos yung mga anak ko nagreklamo, gusto daw ko kain sa Jollibee pero hindi sila mapakain ng nanay niya dahil yung pera hindi alam kung saan dinadala. Tulad ng pangako kanina, bigyan kita ng panimula. Yung negosyo mo, sabi mo yung chainsaw. O yun ang hanap buhay ko doon, sir. Yes, sir. Bilang kita, chainsaw, ano pa mga kagamitan kailangan sa hanap buhay mo yan? Ano lang po, yung bahay ko sana, kahit ako lang sarili gumawa, basta may sinso lang ako. Sige, sir. Bilang kita ng chainsaw. Magandang chainsaw. Ano mga kailangan mo para ikaw ay bilang kita ng mga plywood, Po, bubong, pupunta yung reporter ko, isa-set up ka doon para mabuo mo yung bahay mo. po. Bilang kita ng Kasi- puhunan. Marami naman kasi mga... Para wag ka na makipagbalikan sa kanya, sir. Ang purpose ko ay para wag ka na makipagbalikan alang-alang sa mga bata din. At aralin mo yung mga bata. Salamat, sir. Ha? Salamat sa tulong niyo po. Nagdasal ako doon sa bahay. Kasama ko yung mga anak ko kanina madaling araw. Nanghiram ako ng pamasahe sa inupahan namin na bahay. 1,000. Sabi ko, Nay, pupunta kami sa Manila. Saan? Saan ka nakatira ngayon, sir? Sa bagong baryo po, Pandi. Saan ba yung Pandi, Bulacan? Dito po sa may... So, paano na masahe kayo papunta rito? 1,400 po yung pamasahe namin. Tapos sabi ko sa mga anak ko, sama ka na, alas 3 ginigising ko na sila. Pinapaligo ko muna bago ko ibihisan para pag umaga, diretso na kami dito. Opo. Tapos hindi pa sana kami sasakay nung bus. Nung narinig niya na magsusumbong ako dito sa inyo, sa kay Senador Rapi Tulfo, bakit ka pumunta doon? Sabi niya sa akin, may problema lang, sir. Sabi niya, sige, pasakay nyo na yan doon. Diretso na yan doon sa bus. Ako na lang magbabayad. Sino sabi po niyan? Yung ano nila, yung pinaka-head ng bus. Tapos delivery ka na. Hindi po, binigay ko yung pera ko sa kanya. Siya lang nagbayad doon sa counter kasi hindi ko maiwan yung mga anak ko. Sir, ganito ha. Ito ang gawin natin. Ngayon mismo, bibigyan kita ng pera. Okay, para meron kang panggastos pang araw-araw.
hanggang sa kayo po ay mapauwi ng probinsya. Saan probinsya niyo po, sir? Sa Butulan, Abad Santos, Davao del Sur. Sasamahan po kayo ng reporter. Pagdating po doon tayo bibili ng chainsaw. Tapos doon tayo bibili ng mga yero. Salamat, sir. Doon tayo bibili ng mga dingding, sahig, para i-construct mo yung bahay mo. Sabi mo, kung makakuha tayo ng karpentero, magbayad tayo ng mga karpentero. Pinsang ko po sa yung Sige. tatay ko. Tatayuan natin ayusin natin yung bahay mo doon. Alang-alang sa mga bata. At ang gusto ko pong mangyari, mag-aral po ito mga bata. Kukunin ko sana yung mga 4137 nila, sir. Kaya nga po, bago dumating pa yung time na kayo po dadalhin namin sa probinsya, ilakad nyo na po yung mga sa school. Kaya bibigyan kita ng pera para yun ang gamitin yung pamasahe, papunta sa eskwelahan, kung ano mga requirements, kung may mga babayaran, yun po yung gagamitin nyo. Okay? Pwede ba, sir, mag-request ako makuha ko lang yung pundo ko sa agency ko? Kasi Ay, pwede. hindi na kasi ako makabalik doon, sir. Sige po. Ano pangalan ng agency? Sidekick agency. Sidekick. Sige. Bukod pa po doon sa makukuha nyo sa agency ninyo, bigyan kita ng another pera para doon sa mga bata sa enrollment. Okay? School supplies. Basta, sir, may kondisyon. Abo. Huwag ka na makipagbalikan. Yun lang, sir. Okay? Abo. Deal? Salamat po, dahil po. Paano, sir, pag gumanda ng buhay mo, mamaya, ututuin ka lang. Oh, darling. Hindi na, sir. Sorry. Tapos Na magmamakawa kunyari. Parang nadalahan ako, sir, kasi isang beses na nakita ko yung mga anak ko, parang inuntog ko na yung sarili ko sa pader. Oh, kita mo yan? Yung kondisyon, tutulungan kita, huwag ka na makipagbalikan Salamat, sa kanya kahit anong mangyari. Po. Okay, sir? Momonitor namin kayo. Opo, sir. MSWD, DSWD, gagawin silang assessment. Tapos hanapan ng eskwelahan and all. Opo. Gastos ko lahat. Again, ulitin ko, huwag ka na makipagbalikan. Hindi na po, sir. Hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral, sir. Kaya kahit mag-chat siya sa harapan ko, hindi ko ano. No read, no write po kayo, sir? Opo. Pero pinagmamalaki ko rin yung sarili ko, sir, kahit di ako nakatapos ng pag-aaral. Nabubuhay ko yung mga anak ko sa marangal na trabaho. Correct. Yan po, Hindi ako nagnakaw, hindi ako pumapatay ng tao para mabuhay yung mga anak ko. yan po yung maganda. Ang ginawa ko, nagtrabaho ko ng maayos para pakain ko sa mga anak ko. Correct. Ibig sabihin, sir, napakabuti niyong tao. May kita sa karakter niyo. And hopefully, lahat po ng mga anak niyo magmamana sa inyo. Kasi nakikita nila yung magandang ugali Sabi niyo. nga ng mama ko, kung hindi mo kaya, uwi mo na lang yung mga bata. Sabi naman ng kapatid ko, 3 lang. Sabi ko, hindi ko rin kaya maghiwalay yung mga anak ko dahil paglaki niya, hindi magkakilala. Mahal ko po si Papa. Oh, yung isa naman. Mahal ko po si Papa. Mahal ko si Papa. Ano pang gusto mo sabihin sa papa mo para lumakas ang loob? Kasi umiyak papa mo. Ano gusto mo sabihin? Gusto ko magkasama kaming lahat. Magkasama kayo lahat. Opo. O ba't ka umiiyak? Mahal ko po si Papa. Ganito, sir. Ngayong araw mismo, mabigay kita ng 25,000. Yun po yung gastusin niyo po sa pang-araw-araw hanggang sa kayo po ay ma-transfer na doon sa Davao del Sur. Davao del Sur yata yun. Oh. Sa, Tapos sa Davao del Sur, pamamasaya namin kayong lahat. Papunta ng doon and then bilang kita ng chainsaw. kahit sa Jensen lang po kami bababa, sir, kasi malapit na rin yung sakayan papunta sa amin. Hindi, hatid kita hanggang doon mismo sa lugar nyo. Sige po. Ayaw mo yun? Gusto po, sir. Mismo. Oh. Kasi namimiss ko rin yung nanay ko. 25,000, sir. Gamitin mo yung pang lakad dun sa mga school records ng mga bata. Kasi gusto ko pagdating po dun sa probinsya, mag-aaral mga bata. Ha, sir? Gusto ko kumain ng Jollibee. Opo, kasi Okay. pag sahod ko kasi, sir, sinabi ko sa nanay niya, may Jollibee naman sa pandi. Sabi ko, okay, mga inasal, pakainin mo yung mga bata. Tapos ang sabi ng mga anak ko, pa, hindi naman Jollibee binibili ni mama, yung pritong fried chicken lang sa highway. Ba't si Sherry naiyak na? Sabi ko, Naiyak si Sherry. sabi ko sa Naalala mo sa baby mo, mama no, Sherry? bilang kayo naman mga inasal o kaya Jollibee. Oh. 3 buwan ako naging gwardiya, mag-aapat na. Hindi sila nakatikim ng Jollibee dahil binibigay ko sa nanay nila yung kalahating sahod ko. Minsan walang natira sa akin. Gusto mo ng Jollibee? Opo. Anong gusto mo sa Jollibee? Hamburger. Sige. Mamaya, kakain ka sa Jollibee. May take out pa. Okay. Lahat kayo. Spaghetti, chicken, hamburger. O, di ba? Gusto mo rin ng french fries, no? Opo. Kailan ka huli nakakain ng Jollibee? Di po ako nakakain ng Jollibee. Hindi pa? Hindi pa po. Ni minsan? Hindi pa po. Simula nung nagwardya ako, hindi pa sila nakakain. Nung pumasok ko ng gwardya, hindi sila nakakain. Never pa. Never pa po. Nakakain sila nung Jollibee nung galing sa Davao. Bumibiyahe sila dito. Pinakain sila ng tita nila. Sinusundo sila sa airport.
Yun lang, nakakain sila ng Jollibee last noon. Hindi lang Jollibee, gusto mo sa Max pa. Diba? Marami din pagkain doon. Sige sir, 25K, pwede niyo po sila ikain Jollibee. Hintayin lang sir, bigyan ka ng 25K. Again, pang araw-araw gastusin hanggang sa kayo po'y makarating doon sa probinsya. Kami nang bahala sa pamasahin all. At saka chainsaw. Magkano bang chainsaw? Yung bili ko dati, sir, nasa 25 yun. Aywan ko lang ngayon. Yung malaki. Malaki. Bili natin pinakamalaki. Para mas mabilis makaputo ng kahoy. Ayun kasi yung ano. Pero huwag kang mag-iliga laging sir ha. Hindi, sir. Pagdating din. Mamaya madami pa ako. Hindi, sir, pagdating saan ka dun. rin chinsa mo kay Senator Rapitol pa po. Surrender. Bibili ako ng nyog. Tapos ako, sarili ko binibenta. Niyog na, tumba na. Tumba na po. Tapos iputulin mo. Huwag ka mabuto na katayo. Tapos may permit galing Manyus tayo. May permit galing DNR. May permit. Very good, very good. Kasi sir, ayaw ko makumpis kayo. Hindi po. Tapos nakalagay Hindi sa ko rin Exhibit A. Senator Rapitol po chainsaw donation. 25K and then pamasahe, airport, hanggang sa probinsya and then chainsaw. Chainsaw lang kailangan. Wala na. Mayroon sana akong request, sir, artista eh. Artista? Yung nito, si Tanggol. Si Coco Martin sa si Eliana. Ito yung pinaglihi ng nanay niya. Kasi Coco Kaya, Martin. Gusto mo Gusto ko nung kahit mawala ako sa mundo, makita ko lang yung idolo namin. yan sir, mukhang hindi ko kayo may pangako sir. Pero we'll do our best, our very best. Kung papayag po siya, nasa kanya po yan. Manawagan po kayo, baka makapanood siya. Sige. Kung mapanood mo naman ngayon, sir, kahit na pag-uwi ko, makita ko lang yung idolo ko. Yun na lang Okay. po. Sige sir, hopefully mapapanood niya ito. Again, hindi ko may pangako yan. Pero yung lahat ng sinabi ko sa iyo, 101% matutupad yun. Ngayon, tungkol kay Tanggol, we'll do our very Okay best. lang po, Sir. sir, kung hindi ko siya makita at importante, may labas ko yung Okay, sige, yun important. Ano yung utang sa agency? Ano yung meron ka pa doon sa agency? Cash ban, kung ano pa man yung mga contribution mo doon na nakapondo, makukuha natin yun at 101% rate. Yan po yung may ipapangako ko sa inyo. Okay? Po. Salamat po sir. Sa tiwala po sir ha. So ito po sir yung pinangako po ni Senator Raffy na 25,000. So hindi pa po syempre kasama dyan yung pang Jollibee ng mga bata. So ito po yung 25,000. 1, 2, 3. 25,000. Maraming salamat kay Senador Raffy Tulfo sa tulong niya binigay sa akin, yung pangako niya at saka yung 25,000. Andito na po, natanggap na po namin ng mga anak ko po. Maraming salamat po sa tulong niya binigay sa akin.